Our distinguished colleague from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta is recognized. Maraming salamat, Mr. President. Noong isang linggo po, Mr. President, ako po ay dumalaw sa munisipyo ng Claveria sa Cagayan Valley. Kahit po tayo ay abala sa ating gawain dito, ay pinagbigyan ko po na mabisita yung mga magsasaka sa lugar na yon, sapagkat una ko po silang nakausap noong 2022, Mr. President. At nung balikan ko sila nung isang linggo, ay hindi mo maipinta sa kanilang mga mukha, Mr. President, ang kagalakan, sapagkat nakita nila yung kaganapan ng mga ipinangako natin, lalong-lalo na po yung tatlong water impounding dams po na nakatutulong po sa kanilang pagsasaka ngayon. Tatlong barangay po yun, Mr. President, ang barangay Baksay, ang barangay Tabugan, at saka yung barangay Union. Nakakaingit po ang nakita ko, Mr. President, sapagkat kagaya naman po ng alam nyo, ako rin po ay lumaking isang magsasaka. Sana yung nakita kong yon ay magawa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Napakalaki po ng iniunlad ng kanilang pagsasaka, Mr. President. Kung di po ako nagkakamali, ay nakuha nilang madoble yung kanilang output sa pagsasaka. Tuwan-tuwa po sila at hindi malaman kung paano sila magpapasalamat sa mga biyayang nakamit po nila, sapagkat doon po ay nakita nila na ang isang proyekto na hindi kinapalooban ng kahit anong korupsyon, ganun pala kanya, kapag wala palang korupsyon ang isang proyekto, makikita mo yung pagkakagawa niya at alam na alam mo na ito'y magiging kinabukasan na ng aming mga pamilya. Nakita po nila yung katatagan ng mga OG dams, Mr. President, at saka yung mga irrigation links po na dumaloy sa kanilang mga sakahan. Pagkatapos po ay tumuloy ako sa Pidig, isa pong munisipyo ng Ilocos Norte, Mr. President. Nakita ko po ang isang modernong rice mill na may kasama pong drying facilities. Nainggit na naman po ako sapagkat sa tagal ko po sa aking barangay sa Panigi, Tarlac, wala po akong nakitang ganung pasilidad. Napakaganda po. Kami po nung kami nagsasaka pa po, maraming taon na nakararaan, Mr. President. Nagbibilad po kami ng palay sa plaza po ng munisipyo. Nakikigagawan po sa araw kung para lang po maibilad yung aming mga palay. Kung minsan naman po sa kalsada, ando na po yung daanan ng kung ano-anong mga sasakyan. Sana po ganun lahat ang mangyari sa lahat ng mga lugar natin sa ating bansa, para sa ganun ay yung daloy po ng kaginhawaan ng pagsasaka ay maranasan po lahat ng ating mga kababayan. This is the reason, Mr. President, why I rise today to co-sponsor and to co-author the Senate Bill number 1624, or the Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security, AGRICOM Act. As one who grew up to farmer parents and now a proud tiller of a humble lettuce farm in Paniki, Tarlac, Mr. President, this representation has long been a staunch advocate of pursuing concrete and targeted reforms in our agriculture and fisheries sector. Kaya naman noong Agosto pa lamang, Mr. President, sa isa pong pagdinig natin sa mga komite, nabanggit ko na dapat na rin magkaroon ng isang komisyon na titingin sa kalagayan at mga suliraning kinaharap ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. With the creation of AGRICOM, we will undertake a long overdue national assessment and evaluation of what our farmers and fisherfolk need and why they are still left behind. Sa magitan ng AGRICOM, magkakaroon tayo ng isang malinaw na mekanismo upang magrekomenda ng mga konkreto, makabuluhan at makabagong reforma na magpapalakas sa ating mga magsasaka at mangingisda.
magtitiyak ng sapat na abot kayang pagkain sa bawat Pilipino at magtutulak sa Pilipinas na maging globally competitive sa larangan ng agrikultura at pangisdaan. Hindi na bago sa ating kasaysayan ang pagsasabatas ng isang komisyon na siyang tututok sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, Mr. President. Under the EPIRA Law o Republic Act 9136 as amended, a Joint Congressional Energy Commission, JCEC, was constituted to exercise oversight in the implementation of all existing energy laws in the country. Sa larangan naman ng edukasyon, nagkaroon na tayo ng dalawang komisyon na naliksik sa estado ng ating edukasyon. Una ay ang First Congressional Commission on Education na binuo sa ilalim ng Joint Resolution number 02 ng 8th Congress noong 1990. At pangalawa ay ang Second Congressional Commission on Education na naitatag sa ilalim ng Republic Act 11899 noong July 23, 2022. For agriculture, Mr. President, a joint resolution was approved as far back as December 20, 1995 during the 10th Congress, calling for the creation of a congressional commission to review and assess the state of Philippine agriculture. So more than 30 years later, our agriculture sector remains dismal. Ang sabi nga po, kung ika-characterize ito, Mr. President, subservience farming na lamang po eh. Ibig sabihin, nagsasaka siya, nagsisikap, nagtityaga, ngunit para sa pagkain lang. Bukod doon, wala na po. Patuloy na nabubuhay sa kahirapan ng ating mga magsasaka. Hindi sapat ng ani at ang patuloy na pagdepende sa importasyon para sa pagkaing bigas ng ating mga mamamayan. Ilan lamang ito sa mga problemang dapat nating agarang masolusyonan, Mr. President. So I join the sponsor in pushing for the creation of this Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we recognize also to co-sponsor the measure Senator Robin Hood Padilla. Senator Robin Padilla is recognized to sponsor the measure. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw din po sa ating mga kasama. Ginoong Pangulo, buong galang po akong tumatayo upang i-co-sponsor ang Senate Bill number 1624 na nagtatatag ng Agricom na inihain po ng bayani ng magsasaka, Senator Kiko Pangilinan. Sa tulong po ng panukalang batas na ito, ang usapin ng pambansang seguridad sa agrikultura at